Totoo nga bang tatlong hari talaga nagsidalaw sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at ito ay may pangalan pa na Gaspar, Melchor at Baltasar? At totoo nga bang sa sabsaban siya dinalaw ng mga ito? Dahil ito ang ipinamulat sa atin ng sanlibutan nung tayo ay wala pa sa katotohanan na mayroong tatlong hari na nagsidalaw sa ating Panginoong Jesucristo. Now, bibigyan po natin ng linaw at ng katotohanan ang kalituhan sa kaisipan ng mga tao patungkol dito. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now, totoo naman po na mayroong pasabsaban at dyan pa nga inihiga ang Panginoong Jesucristo dahil sa wala na silang room na makita na kanilang tutuluyan upang doon manganak si Mary. Kaya dyan na lang sila napunta. Now, ang tanong, tatlong hari nga ba talaga ang dumalaw sa ating Panginoong Jesucristo? At dyan nga ba sa pasabsaban siya dinalaw? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Now, wala po tayong nabasa dyan na tatlong hari at wala ring sinabing pangalan dyan, kundi ang binanggit po dyan ay wise men o kilala rin sa tawag na magi o magician. At ang mga taong ito ay hindi rin naman basta-bastang mga tao. Makikita natin dyan kung babasahin natin yung context na yan kung paano makipag-usap dyan si Herod sa kanila na hindi niya kinakausap itong mga ito na parabang napakababang mga tao. At kung ating pag-aaralan po, itong mga wise men na ito ay may alam patungkol sa astrology. Yan yung mga nag-aaral patungkol sa mga bagay na nasa labas ng mundo. At dahil sa nag-aaral sila patungkol sa astrology, nang makita nila itong bituin na ito, ay alam nila na ito na ang ipapanganak na hari ng mga Hudyo at ito ay kanilang sasambahin. Saying, "Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him." Nakita nyo po yung mainly reason kung bakit gusto nila makita ang Panginoong Jesucristo. Para ito ay kanilang sambahin. Na kahit na hindi naman talaga sila literal na taga-Israel dahil sila ay galing pang Mesopotamia, pero alam naman natin na ang Babylonia ay sinakop ang Israel. At ang pagsakop nilang yon ay may nakuha rin sila na mga kultura ng Israel. At alam rin naman natin na iba sa kanila ay nakakilala rin sa tunay na Diyos. Maging ang hari ng Babylonia na sumakop sa bansang Israel ng si Nebuchadnezzar ay kinilala rin naman talaga ang ating Diyos. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Napakalinaw po dyan kung saan nadatnan ng mga pantas na tao na yan si Jesus Christ. Hindi po nila sa sabsaban nadatnan ng Panginoong Jesucristo, kundi sa bahay. Napakalinaw ng sinasabi dyan. And when they were come into the house. So mali na po talaga agad yung ating nakasanayan na nalaman noon nung tayo ay wala pa sa katotohanan na ang Panginoong Jesucristo na nadatnan nila ito sa sabsaban. Dahil ang sinasabi ng Biblia, nadatnan nila ang Panginoong Jesucristo sa bahay na, hindi doon sa sabsaban. At kung ating pong uunawain at aaralin at babasahin ng maigi, hindi na po sanggol ang Panginoong Jesucristo nung nadatnan ng mga pantas na ito. They saw the young child with Mary his mother. Napakalinaw po dyan na young child yung ginamit ng Biblia at sa Greek word po niyan sa original text ay paidion ang ginamit na ang ibig sabihin po ay little child, hindi na po sanggol. Now, pagkakita nila sa Panginoong Jesucristo, hindi po nila pinairal ang kanilang curiosity dahil doon sa nakita nilang bituin at doon sa ipinanganak, kundi ang ginawa po nila ay nag-worship agad sila dahil alam nila kung ano yung sinasabi ng scripture patungkol doon na ang Panginoong Jesucristo ay siya talaga ang Mesaya. Now, wala pong binanggit dyan na tatlong hari pero may binanggit dyan na tatlong uri ng gifts na binigay nila. Hindi kay Mary kundi sa Panginoong Jesucristo. At ang bawat gifts na yan ay meron po yung kahulugan. Ang gold ay katumbas po yan ng kingship ng ating Panginoong Jesucristo. Ang frankincense ay nangangahulugan po yan sa deity ng ating Panginoong Jesucristo. At ang myrrh ay nangangahulugan naman po sa death of our Lord Jesus Christ. At kung titignan nyo po, ang modern day Mesopotamia ngayon ay nasa Iraq. Kung titignan nyo po ang layo ng Iraq
sa bansang Israel ay napakalayo po niyan. At nung panahon na yan, wala namang means of transportation kundi ang mga kamelyo, kabayo, pero sila po ay nasa disyerto. Kaya malamang ang ginagamit nila dyan na transportation ay mga kamelyo. Kaya't kung titignan nyo po yung layo o distansya niyan sa mapa ay napakalayo po niyan. At itong mga taong ito ay hindi rin naman mga basta-bastang tao, kaya nga sila tinawag ng Biblia na wise men. Kaya't hindi po yan lalakad na mag-isa lang sila, kundi yan po ay may mga kasama sila dahil may mga panganib sa kanilang lalakbayin. Meron po silang mga madadaanan dyan na pwede nilang ikapahamak, kaya't meron silang mga kasama dyan habang sila ay naglalakbay. Dahil kung titignan nyo po, meron silang mga bit-bit na regalo at hindi natin alam kung gaano karami yung gold, yung frankincense o yung myrrh na dala-dala nila. Tingin nyo po ba kung tatatlo sila ay mabubuhat nila lahat ng regalong iyon? Kung titignan natin, meron talagang kakayahan sa buhay itong mga wise men na ito. Sa panahon nga natin, kung ikaw ay may kaya, kumukuha ka pa ng kasangbahay para maging katuwang mo sa iyong bahay para sa paglilinis, pag-aasikaso. What more itong mga taong ito na maglalakbay sa disyerto na maraming nag-aabang na panganib. Tingin ba natin hindi sila magsasama ng kanilang mga kaagapay sa paglalakbay? Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, hindi lamang po tatatlong tao ang naglakbay papunta sa Panginoong Jesucristo, kundi marami po sila dyan. Now, kung hindi itong mga wise men na ito ang nakakita sa Panginoong Jesucristo sa sabsaban, dahil wala naman talagang binanggit na three kings, sino ba talaga ang nakakita sa Panginoong Jesucristo sa sabsaban? And it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Malinaw dyan mga kapatid na ang nakakita sa Panginoong Jesucristo nung siya ay sanggol pa sa pasabsaban, hindi po ang mga wise men, kundi itong mga pastol. At kung ating pong uunawain yung ginamit po dyan na salitang babe, kung titignan naman natin yan sa original text na Greek word, ang sabi po dyan ay brepos. Nangangahulugan po dyan na infant yung ginamit po dyan. So tama po na ang nakakita na sanggol pa ang Panginoong Jesucristo ay itong mga shepherds o yung mga pastol. Pero yung nadatnan po ng mga wise men nung sila ay pumunta doon sa bahay, hindi na po sanggol yung kanilang nadatnan, kundi isa na pong young child. Kaya't kung iintindihin nyo po yung Matthew chapter 2 kung bakit ang pinapapatay ni Herod ay 2 years old pababa, dahil pwedeng malaki na si Jesus Christ noong mga oras na yan. Kaya't ganun ang kanyang pag-uutos dahil pwede naman niyang sabihin na yung mga below 1 year old or below 6 months na lang ang kanyang ipapapatay. Pero hindi, ang sinabi niya dyan ay yung 2 years old pababa. Kaya't maging mapagsuri po tayo sa kapaligiran at mag-aral pa ng salita ng Diyos upang tayo ay hindi maligaw na mga nalalaman ng sanlibutang ito patungkol sa mga ganyang klaseng usapin. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.